Mga ka-Clover, may aswang sa aming probinsya. Kayo, naniniwala pa ba kayo sa panahon ngayon na meron pa pong aswang? Ang paniniwala sa mga halimaw at nilalang ng kadiliman ay bahagi ng kultura ng maraming bansa sa mundo. Sa Pilipinas, ang aswang ay isa sa pinaka-popular na nilalang sa mitolohiya. Isang mabangis at madilim na nilalang na kumakain ng laman ng tao. May kakayahang magpalit ng anyo at madalas iniuugnay sa mangkukulam, tikbalang, manananggal at iba pang engkanto. Ngunit hindi lang ang Pilipinas ang may ganitong mga nilalang sa iba't ibang bahagi ng Asya, Europa, Latin America at Afrika. May mga kahalintulad na halimaw na nagpapakita ng parehong tema, mga nilalang na sumisipsip ng dugo, lumulutang ang ulo o nag-aanyong tao upang mandaya at umatake. Sa Indonesia at Malaysia, may mga pinanggalan. Sa Thailand, may krasu. Sa Mexico, may chupacabra. At sa Greece, may Vrykolakas, katumbas ng vampira sa Greek folklore. Ito ang mga bansang pinaniniwalaang may aswang. Totoo kaya? Number 1, ang Indonesia and Malaysia. Pinanggalan. Isang nilalang na parang manananggal, kung saan ang ulo ay humihiwalay sa katawan habang may mga bitukang nakabitin. Kuntilanak or kontilanak. Isang babaeng multo na nangangain ng laman ng tao, lalo na ang mga sanggol at buntis. Ang pinanggalan ay isang nilalang mula sa mitolohiyang Malaysian at Indonesian na kahawig ng manananggal sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay mula sa salitang pinanggal na nangangahulugang humihiwalay o naghihiwalay, na tumutukoy sa kakayahan nitong paghiwalayin ang ulo mula sa katawan. Paglalarawan ng pinanggalan. Sa araw, nag-aanyong isang karaniwang babae, kadalasan isang mangkukulam o isang babae na nakipagkasundo sa madilim na puwersa. Sa gabi, humihiwalay ang kanyang ulo mula sa katawan, kasama ang mga nakabitin niyang bituka at laman loob, habang lumilipad sa paghahanap ng biktima. Ang madalas nilang tinatarget ang mga buntis at sanggol at hinihigop ang dugo nito gamit ang kanyang dila. Ang pinanggalan ay ulo lamang ang humihiwalay na may mga nakabitin pang bituka. Sa Malaysia at Indonesia, may iba't ibang panlaban sa pinanggalan, tulad ng paglalagay ng mga tinik o matutulis na bagay sa bubong ng bahay upang mahuli ang kanyang bituka habang siya ay lumilipad. Sa madaling sabi, ang pinanggalan ay isang kilabot na nilalang sa alamat ng Southeast Asia na may kahawig na katangian sa ilang halimaw sa Pilipinas at iba pang bansa. Number 2, Thailand. Ito ay tinatawag na krasu. Katulad ng pinanggalan, isang babaeng nilalang na lumulutang ang ulo habang may mga lamang loob na nakakabit dito. Ang krasu ay isang nilalang mula sa mitolohiyang Thai, Cambodian at Laotian na may kahawig na katangian sa pinanggalan ng Malaysia at sa manananggal ng Pilipinas. Ang salitang krasu ay mula sa Thailand, ngunit sa Cambodia ito ay tinatawag na arp at sa Laos tinatawag itong kasu. Ang ibig sabihin nito ay tumutukoy sa isang babaeng nilalang na ang ulo ay humihiwalay mula sa katawan at lumilipad sa gabi, kasama ang mga nakabitin nitong lamang loob tulad ng bituka at atay. Paglalarawan ng krasu. Sa umaga, ang krasu ay mukhang isang normal na babae. Sa gabi, naghihiwalay ang ulo mula sa katawan at lumilipad habang dala ang mga nakabitin niyang bituka at lamang loob. Kumakain ito ng dugo, laman ng tao at dumi, at madalas ay nangangain ng mga buntis at sanggol. Mahina ito sa matutulis na bagay,
Kaya madalas na inilalagay ng mga tao ang mga tinik o matutulis na dahon sa bintana o bubong upang mahuli ang kanyang lamang loob. Ang pagkakaiba ng kraso at pinanggalan, ang kraso ay mula sa Thailand, Cambodia at Laos, habang ang pinanggalan ay mula sa Malaysia at Indonesia. Ang pinanggalan ay nilalang ng salamangka o mangkukulam, habang ang kraso ay minsang sinasabing parusa sa isang babae mula sa nakaraang buhay o epekto ng sumpa. Ang kraso ay sinasabing nag-iiwan ng amoy ng bulok na laman sa kanyang pinanggalingan. Tulad ng pinanggalang at manananggal, ito ay isang nilalang na may kakayahang humiwalay ang ulo mula sa katawan at nangangain ng dugo at laman ng tao. Bagamat itinuturing itong isang alamat, ang paniniwala rito ay bahagi pa rin ng kultura ng Thailand, Cambodia at Laos hanggang ngayon. Number 3, ang bansang Cambodia at Laos. Up, kapareho ng kraso, isang lumilipad na ulo na may mga bitukang nakabitin. Sa Cambodia at Laos, ang up or tinatawag ding arp sa ilang lugar ay ilang nilalang ng mitolohiya na may malaking pagkakahawig sa kraso ng Thailand at pinanggalan ng Malaysia. Ang kahulugan at pinagmulan ng up. Ang salitang up ay isang lokal na termino sa Cambodia at Laos na tumutukoy sa isang masamang espiritu o halimaw. Ang up ay isang babae na naging ganitong nilalang dahil sa paggamit ng itim na mahika, sumpa o masamang karma mula sa nakaraang buhay. Paglalarawan ng up. Sa araw, ang up ay mukhang ordinaryong babae. Kadalasan ay matanda o isang ermitanya. Sa gabi, naghihiwalay ang ulo mula sa katawan at lumilipad habang may nakabitin na lamang loob tulad ng bituka at atay. Ito ay naghahanap ng dugo, laman ng tao at dumi. At madalas na binibiktima ang mga buntis at sanggol. Ang up ay nag-iiwan ng mabahong amoy sa lugar kung saan ito lumilitaw. Paano ipinagtatanggol ang sarili laban sa up? Tulad ng pinanggalan at kraso, ang up ay mahina sa matutulis na bagay. Ang up ay isang alamat na bahagi ng kultura ng Cambodia at Laos na nagpapakita ng takot ng mga tao sa masasamang espiritu at mangkukulam. Number 4, sa Japan. Ito ay tinatawag na Nokikubi, isang halimaw na may kakayahang paghiwalayin ang ulo sa katawan upang umatake sa mga tao. Hurugumo, isang halimaw na nag-aanyong magandang babae upang maaakit ang biktima at pagkatapos ay kainin ito. Ang Nokikubi ay isang nilalang mula sa mitolohiyang Hapones na nangangahulugang ulo na humihiwalay mula sa mga salitang Hapon sa nok or noki na ibig sabihin ay humihiwalay at kubi na nangangahulugang ulo. Paglalarawan ng Nokikubi. Sa araw ng Nokikubi ay mukhang isang normal na tao, kadalasan isang babae. Sa gabi, ang ulo nito ay humihiwalay mula sa katawan at lumilipad upang atakihin ang mga tao. Karaniwan itong umaatake sa pamamagitan ng kagat at minsan ay sumisigaw ng malakas upang takutin ang biktima. Ang katawan ng Nokikubi ay dapat manatiling buo habang ang ulo nito ay lumilipad. Kaya't kung ang katawan nito ay masira o mawala, hindi na ito makakabalik. Hurugumo. Ang hurugumo ay isang nilalang sa alamat ng Japan na nangangahulugang babaeng gagamba. Ang huro, babae. Ang gumo, gagamba. Paglalarawan ng hurugumo. Isa itong halimaw na may kakayahang mag-anyong isang magandang babae upang maaakit ang kanyang biktima. Ang totoong anyo nito ay isang higanteng gagamba na kumakain ng tao. Karaniwan nitong binibiktima ang mga mandaragat or manlalakbay o
kalalakihang nahuhulog sa kanyang ganda. Ginagamit nito ang kanyang sapot or web upang balutin at patayin ang biktima bago kainin ito. Ang simbolo ng Horogumo sa kulturang Hapones, ang Horogumo ay madalas na sumisimbolo sa tukso, panlilinglang at panganib. Sa ibang kwento, may mabait na bersyon ng Horogumo na hindi pumapatay ng tao, kundi nagmamahal sa isang moral. Parehong bahagi ang Nokikubi at Horogumo ng mayamang mitolohiya ng Japan at sumasalamin sa takot ng tao sa mga nilalang na nagtatago sa likod ng kagandahan at misteryo. Number 5, sa Europe or Slavic countries. Sa Poland, isang babaeng halimaw na sumisipsip ng dugo at may dalawang puso at dalawang hanay ng ngipin. Sa Greece, isang anyo ng vampira na bumabangon mula sa libingan upang manghuli ng biktima. Sa Poland, ang Strzyga ay isang nilalang mula sa mitolohiyang Polish na may kahawig sa mga vampira at mangkukulam sa iba't ibang kultura. Ang salitang Strzyga ay nagmula sa Latin na strix, na nangangahulugang masamang espiritu o ibon ng gabi, katulad ng mga kuwago. Sa mitolohiyang Slavic, ang Strzyga ay isang masamang nilalang na may dalawang puso, dalawang kaluluwa at minsan dalawang hanay ng ngipin. Sinasabing kapag namatay ang isang Strzyga, isa lamang sa kanyang mga kaluluwa ang umaalis, kaya bumabangon itong muli bilang isang halimaw na gutom sa dugo. Paglalarawan ng Strzyga. Karaniwan itong inilarawan bilang isang babae na may mahaba at mapuputing buhok, matutulis na ngipin at pulang mata. Lumalabas ito sa gabi upang sumalakay. Madalas na sumisipsip ng dugo ng tao at minsan ay kumakain ng laman. May kakayahan itong magpalit ng anyo bilang isang ibon, tulad ng kuwago o paniki. Upang mapigilan itong bumangon mula sa libingan, karaniwang pinutol ang ulo at isinunog ang katawan. Maaari ring ibaon ang bangkay ng pabaliktad o ipako sa lupa upang hindi ito makalabas. Ang Braicholakas ay isang nilalang sa mitolohiyang Greek na may kahawig ng vampira at zombie sa Western folklore. Ang kahulugan at pinagmulan nito, ang salitang Braicholakas ay nagmula sa Slavic na Varkulak na nangangahulugang lobo o demonyo. Sa sinaunang paniniwala ng Greece, ang Braicholakas ay isang patay na muling nabuhay dahil sa isang sumpa, kasalanan o hindi tamang paglilibing. Hindi tulad ng mga tipikal na vampira sa Western culture, ang Braicholakas ay hindi takot sa araw at maaaring gumala kahit sa umaga. Karaniwan itong inilarawan bilang isang namatay na bumangon mula sa libingan na may malalobo o malademonyong anyo. Hindi ito sumisipsip ng dugo, ngunit sumasakal o pumapatay ng mga tao sa pamamagitan ng dahas. Madalas itong bumabalik sa kanyang pamilya upang guluhin o patayin ang kanyang mga mahal sa buhay. Paano nila nilalabanan ang mga Braicholakas? Tulad ng Strzyga, kailangang putulin ang ulo o sunugin ang katawan upang tuluyang mapuksa ang nilalang. Sa ilang paniniwala, sinusunog ang puso o binabaon ang katawan sa ilalim ng tubig upang hindi ito muling bumangon. Number 6, Africa o Bayefo or West Africa. Katulad ng aswang, isang halimaw na may kakayahang magpalit ng anyo at sumisipsip ng dugo ng mga bata. Bagamat ang aswang ay partikular sa kultura ng Pilipinas, may iba't ibang bersyon ng mga katulad nitong halimaw na sa maraming bansa. Halos lahat ay may pagkakatulad sa pagsalakay sa tao, pag-inom ng dugo at kakayahang magpalit ng anyo. Ang Obayefo sa West Africa ay isang nilalang sa mitolohiyang West African, partikular sa mga kultura ng Ashanti or Ghana,
at iba pang bahagi ng West Africa. Isa itong masamang espiritu o mangkukulam na may kakayahang sumipsip ng dugo at enerhiya ng tao, lalo na ng mga bata. Ang salitang Obayifo ay nagmula sa mga wika ng Akan, isang etnikong grupo sa Ghana at Ivory Coast. Sa ibang bahagi ng West Africa, ang nilalang na ito ay may kahawig na bersyon na tinatawag na Asiman. Sa Benin at Togo, na kahalintulad ng konsepto ng vampira sa Western mythology. Ang Obayifo ay karaniwan itong nagpapanggap bilang isang normal na tao sa araw. May maputlang balat o malaberding kulay at minsan ay may nagniningning o kumikislap na mata kapag nasa dilim. Sinasabing may kakayahan itong magpalit ng anyo at lumipad sa gabi upang umatake. Uhaw ito sa dugo ng bata at enerhiya ng halaman, kaya pinaniwalaan itong ang dahilan ng pagkamatay ng mga bata at pagkasira ng pananim. Paano nila ipinagtatanggol ang sarili laban sa Obayifo? Ang Obayifo ay may kahinaan sa espiritual na proteksyon, tulad ng mga amulitong may anting-anting at ritual na ginagawa ng mga albularyo o espiritual na leader. Number 6, syempre ang bansang Pilipinas ay hindi po magpapahuli, ang tinatawag nating aswang. Isang pangkalahatang termino para sa mga halimaw na kumakain ng tao. May mga kakayahang magpalit ng anyo at madalas nauugnay sa mga mangkukulam, manananggal at tikbalang. Ang aswang ay isa sa pinakakilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Isa itong halimaw o malignong may kakayahang magpalit ng anyo, kumain ng tao at manakot sa gabi. Ang paniniwala sa aswang ay laganap sa maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao. Ang kahulugan at pinagmulan. Ang salitang aswang ay maaaring nagmula sa Asura, mga demonyo sa mitolohiyang Hindu, o salitang aswang na nangangahulugang kumakain ng hilaw na karne sa ilang katutubong wika. Sa ibang paniniwala, ang aswang ay isang taong may kakayahang magpalit ng anyo at nagiging halimaw tuwing gabi. Ang aswang ay may iba't ibang anyo at kakayahan, depende sa rehiyon. Manananggal, humihiwalay ang katawan sa baywang, lumilipad gamit ang malalaking pakpak, at sumisipsip ng dugo ng buntis gamit ang mahabang dila. Tiktik o wakwak, isang lumilipad na nilalang na may malakas na tunog sa gabi, na lumalakas kapag ito ay malayo at humihina kapag ito ay malapit. Sigbin, isang nilalang na mukhang aso o kambing na lumalakad, pabaliktad at may kakayahang maging invisible. Tiktik, isang anyo ng aswang na may mahaba at manipis na dila, ginagamit upang higupin ang dugo ng biktima. Balbal, isang halimaw na kumakain ng bangkay sa sementeryo. Paano natin labanan ang aswang? Ayon sa paniniwala, ang mga sumusunod ay maaaring gamitin bilang proteksyon labang sa aswang. Bawang, karaniwang isinasabit sa bahay o inilalagay sa katawan. Asin, ginagamit upang saktan ang aswang kapag ito ay natapunan. Holy water, rosaryo at dasal, pinaniniwala ang epektibo laban sa aswang. Buntot ng pagi o stingray tail, karaniwang ginagawang sandata laban sa aswang. Ang aswang ay isang malagim na bahagi ng kulturang Pilipino na nagpapakita ng takot ng mga tao sa hindi maipaliwanag na pangyayari, tulad ng pagkawala ng mga sanggol, sakit at misteryosong pagkamatay. Bagamat walang ebidensya ng tunay na pag-iiral nito, ang kwento ng aswang ay panatilihing buhay sa alamat, paniniwala at kultura ng Pilipinas. Saan nagmula ang alamat ng aswang? Sa Capiz, madalas itinuturing na aswang capital of the Philippines. Dahil sa dami ng kwento at paniniwala tungkol sa aswang dito. Ganon din po sa Iloilo,
May mga alamat tungkol sa aswang, lalo na sa liblib na lugar at baryo. Sa Antique, isa pang probinsya na may malalim na paniniwala sa aswang, lalo na sa panig ng Kinaraya na kultura. Sa Aklan, marami ring lumang kwento ng aswang, lalo na sa mga matatandang pamayanan. Negros Occidental at Negros Oriental. Ang mga bayan na kabundukan ay may kwento ng aswang na nagpapalit anyo bilang aso o baboy. Leyte at Samar, may mga bersyon ng aswang tulad ng wakwak o tiktik na lumilipad sa gabi. Sa Mindoro at Palawan, may paniniwala rin sa aswang lalo na sa mga katutubong paniniwala ng mga Mangyan at Tagbanwa. Sa Davao Region at Zamboanga Peninsula, may kwento ng aswang lalo na sa mga bundok at kagubatan. Bagamat walang tiyak na probinsya kung saan unang lumitaw ang aswang, ito ay pinakakilala sa Capiz at iba pang bahagi ng Bisaya, lalo na sa mga matatandang bayan at liblib na lugar. Hanggang ngayon, bahagi pa rin ito ng kulturang Pilipino at patuloy na isinasalaysay sa mga kwento at alamat. Alam niyo ba mga ka-Clover na Capiz po talaga ang probinsya namin? Taga Capiz po ang aking mother at saka father at doon din po ako lumaki. Pagka-graduate ko po ng high school noon, dito po ako tumira na sa Manila sa ate ko po. Hanggang sa nagkaroon na po ako ng pamilya. Lumaki po ako sa probinsya ng Capiz pero sa totoo lang po, ni anino po na tinatawag nila na aswang ay wala pa po akong nakita noon magpahanggang ngayon. Kaya nga sa totoo nga po yung mga in-laws ng kapatid ko, asawa ko, pag nakapunta yan doon sa aming probinsya ay gustong gusto nila kahit maglakad pa sila doon ng hating gabi hanggang madaling araw. Yun ang napatunayan nilang wala naman talagang aswang sa probinsya ng Capiz. Pero ito lang po kasi ay may istorya lang po talaga. Dahil noon pong araw, ang totoo po niya na istorya nila noong araw ay ang aswang talaga ay nanggaling po yan sa lugar ng Iloilo. Bayan po ng Dueñas. Ang Dueñas po ay pinakadulo yan ng bayan ng Iloilo na karugtong din po niyan ay ang isang bayan ng Capiz. Kumbaga boundary po. Ngayon, ang kilala talaga po na mga aswang doon ay taga Iloilo. May isang pamilya talaga noong araw doon sa Dueñas, Iloilo na binansagan po talaga silang mga aswang. Na KMGS pa nga po yun eh. Actually po, ginawan pa nga noon yan ng drama sa radyo noong araw. Tapos ang title noon is si Teniente Gimo Aswang. Yun po yung teniente nila noon sa Dueñas, Iloilo na binansagan nilang aswang. Ngayon, ang magpapatunay lang po niyan ay kung sino po ang totoong nakaranas at may nagkukwento po talaga sa amin noon kung sino na sila ay nakakita na po talaga ng tinatawag na aswang or manananggal, wakwak, tiktik, ganun po. Kaya, ang masasabi ko lang sa inyo, huwag niyo akong pagbintangan na aswang. Totoo po yun dahil ni anino ng aswang hindi po ako nakakakita. Sana nga po makakita man lang ako niyan para maranasan ko kung ano ba talaga ang totoong itsura ng aswang para ma-share ko rin sa inyo. At noon pong dalaga pa lang ako na bagong salta pa lang ako ng Maynila, pag may nagtatanong sa akin kung taga saan ako, nahihiya po akong sabihin na taga Capiz ako kasi baka isipin nila aswang ako. Yun po talaga ang totoo noon. Pero ngayon po, proud po akong taga Capiz po talaga ako. So, mga ka-Clover, anong masasabi nyo rito? Totoo nga bang aswang? At kapag mayroong magsabi sa akin na aswang ako, kakainin ko sila. Char.
Tsaka noong araw nga po elementary pa lang ako noon, 'di ba? Uso pa lang noon mga 70s or 80s. Radyo pa lang ang uso noon, mga drama sa radyo. 'Yun, maririnig nyo po ang ano na 'yun, ang drama na 'yun sa radyo na tungkol po sa mga aswang doon sa Iloilo at Capiz. Siyempre noong araw bata pa ako, kaya naniniwala din po ako sa mga istorya na 'yon, pero wala pa rin naman akong nasaksihan na may aswang talagang totoo. At siguro makikita mo talaga yan sila, doon talaga yan sila nakatira daw doon sa mga liblib po na lugar ng probinsya, sa mga bundok po. Kami naman noong araw malapit na malapit naman po kami nakatira sa kalsada, kaya siguro hindi nga namin talaga makikita yung mga tinatawag na aswang na iyon. So, ano man ang katotohanan, kung sino man ang nakakakita ng tinatawag na aswang or ay mabuti pa siya nakakita ng aswang. Ako pong laking kapis ay hindi pa talaga nakakakita ng tinatawag na aswang. So, para po sa akin, ang hirap talagang paniwalaan, na hanggat hindi mo nasasaksihan, ay hindi mo masasabi talagang 100% na totoo. Kaya, yun po talaga ang maraming alamat tungkol sa mga aswang sa Dueñas, Iloilo. At may malalim na paniniwala sa aswang kasama ang kapis at antike. Ayon sa alamat, may ilang matatandang pamilya sa bayan talaga ng Iloilo na pinaghahalaang may kaugnayan sa aswang. Pero ito ay kadalasang batay lamang sa haka-haka at chismis. Kaya ang mga pamilya ng may matatandang kasapi na mahilig sa pag-iisa o may kakaibang ugali ay minsang pinaghihinalaan bilang aswang. So kayo po mga ka-Clover, naniniwala ba kayong merong aswang dito sa Pilipinas? Comment down below.